Magandang umaga po mga kapatid. Pansamantala po nating puputulin muna ang mga mahal na araw na series ng mga mensahe para bigyang daan ng pagbubulay na may kinalaman sa pagdiriwang ng Mother's Day. Sa lahat po ng mga nanay at magiging mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa ating lahat. Pagbubulayan natin ngayong umaga ang mga paraan kung paano ba tayo magiging mabuting impluwensya sa ating mga anak. Sa ayaw man natin o sa gusto, naiimpluwensyahan natin ang ating mga anak. Meron man tayo o walang gawin, tiyak na maiimpluwensyahan natin sila. Dalawa lamang po ang maaaring mangyari. Ang maimpluwensyahan natin sila sa kanilang ikabubuti o maimpluwensyahan natin sila sa kanilang ikasasama. Pero naniniwala po tayo, mga nanay, na ang gusto ng bawat isa sa atin ay ang pinakamabuti para sa ating mga anak. Walang nanay ang gusto na mapariwara ang buhay ng kanyang anak. Ayaw nating maimpluwensyahan sila ng masama, kaya pilit nating pinapaiwas sila sa mga taong maaaring magdulot sa kanila ng masamang impluwensya at magdala sa kanila sa kapahamakan. Laging paalaala natin sa kanila. Ano po? Alam ng Diyos ang lahat ng ating pagpapagal, mga nanay, para sa ating mga pamilya, lalo na sa ating mga anak. Wala tayong ibang hangad para sa ating mga anak, kundi ang sila'y mapabuti ng mapabuti ang kanilang buhay. Ngunit, kung mayroon mang higit na naghahangad ng ikabubuti ng ating mga anak, syempre yun ay ang Diyos. Dahil mayroong magandang nasa isip ang Diyos para sa ating mga anak. Nais ng Diyos na kasangkapanin ang ating buhay, tayong mga nanay, para mahubog sila ayon sa kalooban ng Diyos. Gaano man kasinsir ang ating hangarin na sila ay mapabuti, hindi natin sila kayang hubugin ayon sa pinakamabuti para sa kanila sa pamamagitan ng ating sariling dunong at ng ating sariling lakas. Minsan po'y nabraso na natin, mga nanay. Ang Diyos ang gagawa niyon at tayo lamang ay instrumento. Ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin ang ating mga anak upang maimpluwensyahan natin sila sa kanilang ikabubuti. Ibinigay lamang, ipinahiram lamang sa atin ang ating mga anak. Ang tulad lamang nating mga nanay ay sisidlang hamak, marupok, mahina, walang magagawa. Malibang ang kapangyarihan ng Diyos ang gumawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan natin. Ang sabi po ni Pablo sa 2 Korinto 4:7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Bagamat hamak at walang magagawa tayong mga nanay, kung mananatili tayo sa kamay ng Diyos at papayagan siyang hubugin tayo at gamitin tayo ayon sa kanyang naisin, magiging mabisa tayong mga nanay sa ating mga anak. May isa katuparan ng Diyos ang dakilang bagay na nasa isip niya para sa ating mga anak. Nangangahulugan ito na meron tayong kailangang gawin. Bagaman ang kapangyarihan ng Diyos ang gagawa, kailangan naman nating makipag-cooperate sa Diyos. Kailangan nating gawing laan ang ating buhay para kasangkapanin ng Diyos upang mahubog ang ating mga anak sa paraang nais niya, nais ng Diyos. Ang tanong, paano nga ba tayo magiging mabuting impluwensya sa ating mga anak? Paano nga ba? Una, sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya. Paano daw po tayo magiging mabuting impluwensya sa ating mga anak?
Una, sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya. Ang sabi po sa ikalawang Timoteo 1:5, ikalawang Timoteo 1:5, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Ang tapat na pananampalatayang taglay ni Timoteo ay natamo niya sa pamamagitan ng kanyang Lola Loida at ina na si Eunice. Sa ESV po ang sabi ay, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwells first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwell in you as well. Ang tapat na pananampalatayang taglay ni Timoteo ay unang nanahan sa dalawang nanay na ito, sa kanyang Lola Loida at sa kanyang nanay na si Eunice. Sa ibang version po ng Bible, yung tapat na pananampalataya o sincere faith ay isinalin na pananampalatayang walang pagkukunwari. Unfeigned love, faith, genuine, authentic. Ang isang tapat, tunay, totoo, walang pagkukunwaring pananampalataya ay dapat muna nating taglayin upang ang maipasa din natin sa ating mga anak ay isang tunay na pananampalataya. Kapag ang pananampalataya ay tunay, ang makokopya din ay tunay. Ngunit kapag ang pananampalataya ay di tunay, kundi balat kayo lamang, ang makokopya din ay ang pananampalatayang paimbabaw lamang or hindi tunay, fake. Kung merong unang-unang maapektuhan ng ating hypocrisy, iyon ay ang ating mga anak. Ngunit, kung meron ding unang-unang makikinabang sa tapat nating pananampalataya, yun din ay ang ating mga anak. Anong klaseng pananampalataya ang nakikita sa atin ng ating mga anak? Paano ba masasabing tunay ang ating pananampalataya at hindi pa imbabaw lamang? Ang sabi po ni Pablo sa Galatia 2:20, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos, na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ito ang larawan ng isang tapat na pananampalataya. Si Kristo na ang hinahayaan mong maghari at makita sa iyong buhay. At namumuhay ka sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa iyo at nag-alay ng buhay para sa iyo. Napapatunayang tapat ang ating pananampalataya kung si Kristo na nga ang nakikitang naghahari sa ating buhay. Daw mga nanay, check daw natin ang ating mga sarili. Tunay nga ba? Tunay nga bang si Kristo ang nakikita sa atin at naghahari sa ating buhay? Ang gusto natin ay makitang pinaghaharian ni Kristo ang ating mga anak. Ang tanong, nakikita ba nila sa ating pamumuhay si Kristo? Ang araw-araw ba nating ginagawa ay nagtuturo sa kanila kung papaano mabuhay sa pangunguna ni Kristo? Kung ang nakikita pa rin nila ay ang ating sarili ang nasusunod, bakit tayo umaasang si Kristo ang maghahari sa kanilang buhay? Minsan nangangatwiran pa tayo. Huwag mo nang gayahin ang aking ginagawa. Kailangang makita ng ating mga anak kung ano ang ibig sabihin ng mamatay sa sarili araw-araw at mabuhay lamang ayon sa nais ni Kristo. Pwede tayong magkubli sa ibang tao, ngunit hindi sa ating mga anak. Kung authentic ang ating pananalig at kaugnayan kay Kristo, sila ang kauna-unahang makakapagpatotoo na tama nga si inay, tama si mami.
Tunay ang aking mama. Kaya't ang unang makikinabang sa ating paglimot sa sarili ay ang ating mga anak. At alang-alang sa ating mga anak, limutin natin ang ating sarili. Ngunit hindi ito tungkol sa isang klase na paglimot sa sarili na pakiramdam mo ikawaawa ka o pinagkaitan ka. Ito ay ang paglimot sa sarili at pamumuhay sa pananalig kay Kristo na may kasamang kagalakan at malalim na apresiasyon sa ginawa sa atin ni Kristo. Hinahayaan mong masunod si Kristo sa buhay mo dahil ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa iyo at inialay niya ang kanyang buhay sa iyo. Kusang loob at may kagalakan mong ipinapasakop ang iyong buhay kay Kristo. Makikita kaya ng ating mga anak kapag meron tayong malapit na kaugnayan kay Kristo? Makikita ba nila kung ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay bunga ng appreciation natin sa pag-ibig kay Kristo, sa pag-ibig ni Kristo? Kailangang makita nila sa ating buhay kung gaano ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. Kailangang makita nila na kailanman hindi natin mababayaran ang ginawa ni Kristo para sa atin. Kailangang makita nila sa pamamagitan natin ang kalakhan ng pag-ibig ni Kristo. Mga nanay, kapag dumadaan tayo sa krisis, ang kailangang makita ng mga anak natin ay ang pananalig ni Kristo at ang kanyang pag-ibig. Hindi lahat ay laging masaya. Hindi lahat ay laging maligaya. Gloria ang buhay. Pero kapag dumadaan sa pagsubok, nakikita ba ng ating mga anak ang tunay na pananalig na meron tayo? At nananahan tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kailangang makita nila ang anumang mahirap na sitwasyon ang dumaan, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi dapat pag-alinlanganan. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nagbabago. Ito'y nananatili at maaasahan sapagkat napatunayan na ang ganap niyang pag-ibig doon sa krus. Kapag tunay ang ating pananalig, may impluwensyahan natin ang ating mga anak. Kung gayon, kailangan nating lumalim, tumibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Kung mayroon tayong higit na dapat pagtuunan ng pansin bilang mga nanay, iyon ay ang pagpapatibay ng ating espiritual na mga buhay. Kailangang lumalim tayo sa ating pananalig dahil may mga anak tayong nakatingin sa atin. Di ba mga nanay, pag minsan, gustong-gusto na nating sumigaw. Ang sabi pa ay, may isang awit, gusto ko nang bumitaw, wag naman. Dahil may nakatingin sa atin, nakamasid ang ating mga anak. Kailangang lumalim tayo sa pananalig para maimpluwensyahan natin ang ating mga anak. Kung tunay na nais natin ang pinakamabuti para sa kanila, huwag nating pabayaan ang ating espiritual na buhay. Palakasin natin ang ating espiritual na buhay para sa araw-araw makita ng ating mga anak na si Kristo nga ang naghahari sa atin. Saan pa tayo kukuha ng lakas? Saan pa kukuha tayo ng pwede nating ibigay sa kanila? Kung yun ang ating ihihiwalay. At kapag dumating naman ang mga matitinding unos sa buhay, ay makita nila tayong matatag na nanghahawak sa pag-ibig ng Diyos. Ang tapat na pananampalataya sa Diyos lamang ang pinakamahalagang bagay na maaari nating ipasa sa kanila. Minsan, maraming nanay ang namamali.
Tayong mga nanay, minsan maraming namamali na ang pinakamahalaga sa kanila ay nagkukumahog tayo sa mga bagay na wala namang kinalaman sa doon sa kung ano yung pinakamahalaga. Ang tapat na pananampalataya sa Diyos, yun lamang ang pinakamahalagang bagay na maaari nating ipasa sa kanila. Impluwensyahan natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng tapat, tunay, at walang pakunwaring pananampalataya sa Diyos. Ikalawa po, paano nga ba tayo magiging mabuting impluwensya sa ating mga anak? Pangalawa, sa pamamagitan ng tapat na pagtuturo. Hindi lamang sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya tayo magiging mabuting impluwensya sa ating mga anak, kundi gayon din naman sa tapat na pagtuturo sa kanila. Ang sabi po sa Kawikaan 22:6, Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki din niya ito malilimutan. Sa Aba version po, sabi doon, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Bakit darating sa punto na hanggang sa paglaki ay di malilimutan o kapag tumanda ay hindi tatalikuran? Dahil ang mga bagay na ating itinuturo ay nakaka-impluwensya ng malalim sa kanilang pagkatao at sa kanilang buhay. Ang salitang ituro ay nagpapahiwatig ng intentional na pagsisikap para matutunan ng ating mga anak ang dapat nilang lakaran, ang direksyong dapat nilang tahakin sa buhay. Sa ibang salin po ay ang sabi, sanayin. Hindi lamang ito intentional, kundi paulit-ulit hanggang sa matutunan niya at maging bahagi ng kaniyang pagkatao. Hindi ito isang araw lang na pagtuturo at pagsasanay, kundi walang humpay na pagtuturo at pagsasanay simula pa lang sa pagkabata. Sa simpleng salita, ito ay tungkol sa intentional, paulit-ulit, walang humpay, buong tiyaga at maagap na pagtuturo at pagsasanay upang matutunan ng ating mga anak ang daang dapat nilang lakaran. Kailangan nating maging intentional sa pagtuturo. Kung hindi, lilipas ang mga panahon, ang mga pagkakataon na hindi natin sila naturuan dahil napakarami ng mga bagay ang kailangan nilang pagkaabalahan. Hindi tayo naghihintay ng panahon o pagkakataon, kundi gumagawa tayo ng pagkakataon. Kapag maghihintay tayo palagi, kapag hindi na tayo busy, hindi nga tayo magkakaroon ng panahong magturo dahil hindi tayo mauubusan ng kabisihan sa buhay. Araw-araw ay busy. Kailangan din nating maging matyaga sa pagtuturo. May mga pagkakataong nayayamot na tayo. Ang sabi ay, ang salita ay pauli-uli, pauli-uli. Yun na naman. Anong kulit naman ni mama? Huwag tayong maiinip sa pagtuturo sa ating mga anak. Huwag tayong magsasawa at mababagot. Ay naku, bahala ka na sa buhay mo. Pwede ba gayon mga nanay? Ayaw mong makinig. Ipakita natin na handa tayong umalalay at magtiyaga hanggang sa matuto sila. At maging maagap tayo sa pagtuturo. May mga bagay na kung hindi tayo magtuturo, kung hindi tayo ang magtuturo, sa iba nila matututunan at maaaring mali ang matutunan nila sa iba. Ang sabi po dun sa talata, ituro ang daang dapat nilang lakaran. Merong daang hindi dapat nilang lakaran. At meron namang daan kung saan lamang sila dapat dumaan. Dapat alam nila kung saan lamang sila lalakad. Hindi natin ituturo ang tamang daan sa kanila kapag may sarili nila silang pag-iisip. May sarili na silang pasya.
Ang lola at ina ni Timoteo ay inakay si Timoteo sa pananampalataya mula pa lamang sa kanyang infancy. Sa pinakamaagang panahon, dapat nating akayin ang ating mga anak sa pananampalataya, sa pagsunod kay Kristo, sa pagpapasakop, sa paghahari ni Kristo. Sa pinakamaagang panahon ng buhay ng ating mga anak, kaya mapalad po yung mga nanay na may baby pa sa tiyan ngayon. Maagang maiituro nila. Kailangan nating maglaan ng panahon para turuan silang bulayin at sundin ang salita ng Diyos. Akayin natin sila sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa at pagbubulay ng kanyang salita. Kung binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong turuan at sanayin ng ating mga anak sa pinakamaagang panahon sa kanilang buhay, huwag natin yung sayangin. Huwag sanang mangyari na kung kailan nagdadalaga na, nagbibinata na, ay tutoy kuha naman yung Biblia at magbasa-basa naman doon. Kung kailan na matitigas ang kanilang ulo, saka pa lamang tayo magkukumahog at magturo sa kanila. Ang tamang panahon para akayin sila sa Panginoon at sa kanyang katwiran ay palaging ngayon. Aanihin naman natin ang bunga nun ng ating pagiging maagap at matapat na pagtuturo sa ating mga anak. Aanihin naman natin yun sa takdang panahon. Ang pangako ng salita ng Diyos, hindi nila malilimutan at hindi nila tatalikuran sa kanilang pagtanda ang daang itinuro natin sa kanila. Kaya ngayon ko lang po nare-realize, sabi ko, paano kapag ang ating mga anak ay malalayo, mag-aaral na sa Maynila, mag-aaral sa Batangas, kung saan-saan. Nung pinapag-aralan ko po ang mensahe, sabi ko nga ni naman, kung ngayon pa lamang natin ituturo at hindi pa nung bata sila, makakaasa tayo na kapag naando na sila, malayo na sila sa atin. Hindi tayo mag-aalala. Naalaala ko po yung isang kwento doon sa anak ni Peter Tanchi, doon po sa may isang libro na binabasa kami doon. Malayo ang kanyang anak, pero may time na problemado yung kanyang anak, tumawag sa kanyang mama, "Anong gagawin ko? Naandito ako sa pagitan ng pagpipilian." Ang sabi ng mama, "Alam mo na anak, ang pinakamabuti." At yun ang sinunod ng kanyang anak. Sabi ko nga ni naman, pag ang ating mga anak ay malalaki na, may kanya ng pasya, at kung hindi natin naituro ng maagap sa kanila, maaring sila'y maibulid ng kapahamakan. Ngunit dahil sa maaga nating pagtuturo sa kanila, alam na nila ang tama. Kung matapat naman nating itinuruan ng ating mga anak ng dapat nilang lakaran, ngunit dumating pa din sa punto sa kanilang buhay na lumihis sila ng daan, na ituro na natin, pero lumihis pa rin, manalig tayo na sa takdang panahon, sa kanilang pagtanda, ay ibabalik sila sa biyaya ng Diyos sa tamang daan. Ang naituro natin at naitanim sa kanilang puso at pagkatao ay hindi mawawala. Ang mahirap, yung wala tayong ituturo sa kanila. Ganito po ang sabi sa Awit 78 verse 5. Si Jacob, siya'y matatag ng patotoo sa Israel ay nagtalaga ng kautusan na kanyang iniutos sa aming mga magulang upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman upang malaman ang mga iyon ng susunod na saling lahi ng mga batang di pa ipinapanganak na magsisipagbangon at sasabihin ng mga iyon sa kanilang mga anak upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos
upang huwag silang maging gaya ng kanilang mga ninuno. Isang matigas ang ulo at saling-lahing naghihimagsik. Isang saling-lahing ang puso ay di ginawang matuwid at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Bakit daw ibinigay ang kautusan sa mga Israelita at iniutos na ituro ito sa mga susunod na saling-lahi? Upang sa bawat henerasyon na darating ay ang Diyos ang paglagakan nila ng kanilang pag-asa, upang hindi nila malimutan ang gawa ng Diyos, upang maingatan ang mga utos ng Diyos, upang wag silang magaya sa kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo at mapaghimagsik, hindi matuwid, at ang diwa ay di matapat sa Diyos. Kung gusto natin na ang susunod na henerasyon sa atin, na henerasyon na sa Diyos lamang umaasa, sa Diyos lamang kumikilala at sumusunod, nagpapasakop, kailangan din nating matapat na ituro ang salita ng Diyos sa bawat henerasyon. Kailangan nating turuan ang ating mga anak na tumalima sa Diyos. Pagkatapos, kailangan nating ituro sa kanila gayon din ang gawin nila sa magiging mga anak nila. Ituturo natin. At ang mga anak naman nila ay tuturuan ang kanila ding mga anak. Walang katapusang pagtuturo sa bawat henerasyon dahil kung titigil tayong magturo, hindi lang isang henerasyon ang maaring mapahamak, kundi marami pang henerasyon. Yani hindi lamang naman tayo, yung ating mga anak, yung anak ng ating magiging mga anak. Naunawaan ba natin kung gaano kaseryoso ang tagubilin ng Diyos na magturo tayo? Ang nakasalalay sa pamamagitan natin ay mga henerasyon. Kailan tayo gigising at magsisimulang gampanan ang ating katungkulan na magturo at magsanay? Kung nais nating maging mabuting impluwensya, hindi lang sa ating mga anak, kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Matapat nating gampanan ang pagtuturo, ang pagsasanay, at pag-akay sa ating mga anak sa daan ng Panginoon. Ikatlo po, paano nga ba tayo magiging mabuting impluwensya sa ating mga anak? Pangatlo, sa pamamagitan ng tapat na pagdidisiplina. Sinabi natin na magiging mabuting impluwensya tayo sa ating mga anak sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya, sa pamamagitan ng matapat na pagtuturo, at pangatlo po, sa pamamagitan ng tapat na pagdidisiplina. Ang sabi po sa Kawikaan 13:24, 13:24, ang mapagmahal na magulang ay dapat magparusa sa anak, pagkat ang sumpling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Ang hindi gumagamit, ito po sa Abab version, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Bakit mahalaga ang disiplina or pagdidisiplina? Una po, sapagkat ang pagdidisiplina ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Pangalawa, ang disiplina ay nakakapag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kung tunay na minamahal natin ang ating mga anak, kailangan natin silang disiplinahin ng may pagmamahal. Mahal mo ba talaga ang iyong anak? Mahal mo ba ang iyong apo? Kung totoong minamahal mo, dinidisiplina mo. Anong klaseng pagdidisiplina naman? Matyagang pagdidisiplina. Hindi tayo basta-basta lamang magpaparusa. May ganun basta palo lamang din kung saan abutin, palo. Kung anong mahagip. Ang sabi, tsinelas, hanger, sinturon. Kahit saan tamaan, kahit saang lugar. Mayroong tama at makadiyos na pagdidisiplina na ang resulta ay maaakay natin ang ating mga anak sa matuwid na pamumuhay.
Ang resulta ng matiyaga at mapagmahal na pagdidisiplina ay isang matuwid na pamumuhay. Ang sabi po sa Efeso 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Sabi po naman doon sa isang version, at mga ama, o kasali ang mga ama ha, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay, sa pangangaral at pangaral ng Panginoon. Paano natin malalamang tama ang ating paraan ng pagdidisiplina? Kapag ang ating pagdidisiplina ay hindi natin naiibuyo o hindi natin naiitulak ang ating mga anak sa paghihimagsik o paglaban para sa atin. Kapag ang ating pagpaparusa o pagdidisiplina ay hindi nagdadala sa ating mga anak ng pagsisisi, bagkus ay paghihimagsik, kailangan nating evaluate ang paraan ng ating pagdidisiplina. Hindi naman ito ibig sabihin na hindi na tayo magpaparusa o magdidisiplina ng ating mga anak. Kapag hindi tayo nagdidisiplina, magpapatuloy sa kamalian ng ating mga anak. Kapag mali naman ang ating pagdidisiplina, tayo pa ang lalong magbubuyo sa ating mga anak sa kasamaan at kapahamakan. Kaya sinasabing akayin sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Ang susi sa tamang pagdidisiplina ay masusumpungan natin sa Panginoon. Kailangan natin ang kanyang pagpatnubay, karunungan upang maakay sa katuwiran ang ating mga anak habang matiyaga at buong pagmamahal naman natin silang itinutuwid at dinidisiplina. Napakakomplikado ano po? Sabi ng mga dalaga, ang hirap palang maging nanay, wag na lamang. Ang hirap pala, ang dami palang gawain. Ang hirap palang maging magulang. Kailangan natin ang presensya at gabay ng Diyos sa pagpapalaki sa ating mga anak. Iba-iba ang personalidad ng ating mga anak. May tampuhin, may magagalitin, may sumpungin. Iba-iba. Kaya pala nung ako ay dalaga pa, ang sabi na may naririnig ako, kung ano daw tugtog, siyang sayaw. Kung anong tugtog ng iyong anak, siyang sayaw ni nanay. Iba-iba, hindi lahat ay balse. Hindi lahat ay sweet. Ang klase ng pagdidisiplina sa isang anak, kung minsan ay hindi natin maaaring ilapat sa iba pa nating anak. May anak po ako na kapag pinagsabihan ko, maya-maya wala na. Meron naman akong pag may kinausap ako at pinagsabihan ko, nung isang araw pa, naka-isang araw na, galit pa. Eh di ikaw naman si nanay. Higit lubay, sabi daw higit lubay, nagalit ka, maya-maya naman kakausapin mo. Dapat ay ganito, ganito. Sa panahong ito, lalo nating kailangang maging malapit sa Panginoon. Kung matututunan nating umasa at makinig sa Panginoon, siya din ang mismong mag-aakay sa atin kung paano dapat disiplinahin ang ating mga anak. Walang formula. Wala pang formula na maaari nating sundan para maakay natin ang ating mga anak sa matuwid na pamumuhay. Hindi yung formula ng isang nanay, ay, anong ginawa mo sa iyong anak? Garin din ang gawin mo. Hindi po, kasi iba-iba nga ang ugali ng ating mga anak. Ang susi palagi
ay nasa malapit na kaugnayan natin sa Panginoon. Dahil kung wala yung susi na yon, yung ating malapit na kaugnayan sa Panginoon, lagi tayong mga nanay ang papairalin, lagi natin galit. At sasabihin natin, anong pagod ko na? Lahat na idadata mo. Pero dahil tayo huhugot ng pag-asa at lakas sa Panginoon, siya ang magtuturo sa atin. Kaya kung gusto nating maging mapagmahal, matiyaga, at matapat na madisiplina ang ating mga anak, kailangan nating ipagsali ang Diyos sa ating pagmamagulang. Huwag nating iwawalay. Kailangan daw natin pong laging isali, laging kabilang, laging kadamay ang Diyos sa ating pagmamagulang. Hindi natin kayang palakihin sa matuwid na pumumuhay ang ating mga anak sa sarili nating galing, sa sarili nating dunong. Ay, expert ako dyan. Tanging ang Diyos lamang ang maaari nating asahan upang matagumpay nating mapalaki at mapanuto ang ating mga anak. Ang sabi po sa Kawikaan 3:5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, sa iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ano ang ibig sabihin ng pusong mapagtiwala sa Panginoon? Alisin natin ang anumang pagtitiwala sa ating sariling karunungan. Sa Diyos lamang natin isangguni ang lahat ng bagay sa ating buhay. At huwag nating ipalagay na tayo napakarunong, napakagaling. Sa halip, kilalanin natin palagi ang ating kawalan sa harapan ng Diyos. Kung lahat ng mga concerns natin sa ating buhay, kasama ng pagiging nanay, ay matututunan lamang nating lubos na ipagkatiwala at idepende sa Diyos, tiyak na pagtatagumpayin tayo ng Diyos. He will make our path straight. Meron pa ba tayong problema sa ating mga anak? Hello, mga nanay, may problema pa ba? Siya, meron yun, hindi naimik ay. Hindi ba natin alam kung anong gagawin sa kanila? Nahihirapan na ba tayo sa ating tungkulin bilang isang ina? Pakiramdam mo ba ay ginagawa mo naman ang lahat ng iyong makakaya upang maging isang mabuting ina? Ngunit parang bigo ka pa rin. Bumalik tayo sa Diyos na siyang makapangyarihan at marunong sa lahat. Kilalanin natin ang ating kawalan sa harapan ng Diyos. At kilalanin din naman natin ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan at karunungan. Sadyang tayo'y mahihinang nilalang. Wala naman kahit isa sa atin ang malakas. Wala naman isa sa atin ang magaling, bihasa, at marunong sa kanyang sarili. Tulad ng sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 4:7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ng Diyos at hindi amin. Bagamat tayo'y hamak, tayo'y mahina, mga nanay, at walang magagawa, kung gagawin lamang natin laan ang ating mga buhay sa Diyos upang ito'y kanyang hubugin at gamitin sa paraang nais niya, makikita natin ang mga dakila at makapangyarihang bagay na nangyayari sa ating mga anak na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Inaanyayahan tayo ng Diyos ngayon na ilagay sa paanan niya ang lahat ng ating bigat at suliranin bilang mga nanay. Nanay, hindi ka superhero. Huwag mong pasanin lahat ng bigat sa buhay na hindi mo naman kailangang pasanin.
At hindi mo sadyang kayang pasanin na mag-isa. Ang sabi sa unang Pedro 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ipinagmamalasakit ka ng Diyos, nanay. Ano man ang kalagayan mo, sino ka man na nanay, ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Hindi mo kaya ang lahat, pero naandyan ang Diyos. Dahil dito, ilagak mo nga sa Kanya ang lahat ng iyong mga kabalisahan. Hayaan lamang nating kasangkapanin tayo ng Diyos upang maimpluwensyahan natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya, tapat na pagtuturo, at tapat na pagdidisiplina. Ilagak natin ang lahat ng ating pagtitiwala sa Kanya.